Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan po natin itong pagdepensa ni Senator Robin Padilla dito kay Pastor Apollo Kibuloy. So bago natin simulan itong topic na to, baka pwede mo pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, pag-usapan po natin itong ginawang pagdepensa ni Senator Robin Padilla dito kay Pastor Kibuloy tungkol dun sa mga aligasyon na binabato rito kay Pastor. So ito, panoorin po natin. Sa akin pong pagtalo sa pagdinig ngayon, ako po ay naliligayahan sapagkat narinig ko po ang panig ng ating mga resource persons, katulad po sa mga taga-gobyerno. Naging malinaw po sa akin na ito pong pagdinig na ito ay hindi pa po nakakarating sa legal na usapin, sa napakalinaw kong pagpapaliwanag na ang lahat ng po ito ay dadalan sa investigasyon. At yun po ay napakagandang senyales para sa ating mga kababayan sapagkat malinaw po na ang lahat ng karapatan ng bawat Pilipino ay atin pong ginagalang at napakalinaw din po ng mga sagot ng ating mga nasa gobyerno na wala po tayong pinapanigan sa oras na ito. Ang lahat ay may boses, pinakikinggan po natin ang mga nag-aakusa at ganun din po ang pagdepensa naman sa ng ating inaakasuhan. Napakaganda po ng ganitong pagdinig sapagkat ang Senado, ito pong aming institusyon, ito po ay institusyon na gumagawa ng batas na magbibigay ng proteksyon sa bawat Pilipino, ano man ang katayuan mo. At kayo naman po dyan sa executive, kayo po ang mag-i-implement niyan kung ano yung mga nagagawa naming batas. Ngayon po, gusto ko lamang pong magbigay ng statement, mahal na ginang taga-Pangulo, bilang nilinaw lang niya po sa unang part ng kanyang statement, nililinaw niya na we are here to listen to you sa mga witness. We are not here, particular sa sarili niya, I'm not here bias ako dahil kaibigan ko si Pangulong Duterte o kaibigan niya si Kibuloy. Yun ang sinasabi niya dyan. I'm here to listen to you. Okay? Yun ang nililinaw niya. Nakikinig kami sa inyo. Pero ito ang kasunod. Ito po ay hinihiling ko na mailagay sa record ng Senado sapagkat ako po ay matagal ko na pong kilala si Pastor Kibuloy. Magkasama po kami, ma'am, noong panahon ng Pangulo po ay si Gloria Macapagal Arroyo. Kami pong dalawa ay magkasama sa peace, sa lahat po ng hakbang ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo na magkaroon ng kapayapaan sa buong Pilipinas. Ako po ay hindi pa senador noon. Ako po ay isang artista na kilala sa usapin ng pamimigay ng pera. Pero kahit isang beses, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor Kibuloy. Ika nga po sa English, not even once. Diyan tayo. Bakit niya sinabi yan? Okay? Napakalinaw po kasi, dito sa pagdidig na to, pagpapanoorin mo, yung isa doon, sabi pinagpapalimos sila para magkaroon ng pera, ganito. So sinisira yung nung mga witness, yung kesyo kailangan mamalimos itong mga ano. Ang sinasabi ni Robin dito, ako nga, na matagal ng kaibigan ni Kibuloy at alam na namimigay ako ng pera at ito susunod niya pa, kumakandidato ako bilang senador. Hindi sila humingi sa akin. So dito parang kinokontra ni Senator Robin Padilla yung aligasyon na sinasabing sapilitan daw na
pinamamalimos sila ng pera. Yung mga kaanib nito ni Pastor Kibuloy na may mga kota-kota raw sila na 3,000 a day. So parang nanghihingi sila sa lansangan para masustain yung kanilang simbahan, kailang samahan. So doon binabasag lang ni Senator Robin Padilla na ako nga na artista na may pera, na not even siya hiningan ng any amount para tulungan siya sa kampanya niya sa pagiging senador. Eto, wait. Sasabihin ko sa inyo, ngayon walang sasabihin. Ako, sinabi ko na sa inyo to. Ay, sinabi ko na ata, nakalimutan ko lang. Alam niyo ba na kalakaran ho yan sa mga nangangampanya? Pag nangangampanya kasi isang lugar, para tanggapin ka, tulungan ko ng mayor doon, kailangan mo silang bigyan. Yung governor doon, kailangan mong bigyan. Milyon-milyon, kaya gumagastos sila ng malaki. Hindi nila yan tatanggapin o i-deny nila yan, pero that's the truth. Reality yan. Alam ko ho yan. Kasi tandaan ninyo, partiho din kami ng kumandidato ng Cebu, kaya nga kami natalo eh. Hinga kami. Wala kami maibigay. Ganun ho talaga eh. Mga lalo-lalo na kung ang tatakbuhin mo, Senator, para mapasama ka doon, bilihan niya ng sample ballot. Ibig sabihin, gusto mo isama ka ni Mayor sa sample ballot? O sige, magkano sa'yo? Magkano bibigay mo? Ibig sabihin, dito, at hindi lang mo nangyayari yan sa mga politiko, even religious. Hindi na lang ako magbabanggit, ha? Kahit ito ang relihiyon. Walang partikular na relihiyon. Para bitbitin ka, kailangan meron kang love offering. Totoo naman, di ba? Maraming mga sekta ng relihiyon na ganyan yung ginagawang kalakaran, especially kapag malaking organisasyon o marami silang kaanib. So, hindi na tayo magbabanggit ng relihiyon, sinasabi nga ni Banat Bay. Totoo naman, di ba? Andiyan nga yung nag-i-endorse sila ng mga politiko, lumalapit yung mga politiko sa kanila para humingi ng basbas, para makakuha ng boto dun sa kanilang mga miyembro. So, hindi na talaga, hindi na yan lihim. Hindi na yan talagang nakakailan ng mga politiko. Talagang lumalapit sila at nagbabayad sila. Para tulungan ka. Mapa-lokal, mapa-national. Kunwari sa lokal, kailangan mong abutan yung dapat mong abutan na relihiyon. Tapos, tutulungan ka nung pare. Ay, malamang. Ba't mo sinabing pare? Hindi. Pare, ministro, pastor. O yan, para malinaw tayo. Lahat. Wala tayong inaano dito. Wala tayong... Dito medyo muntik na madulas si Banat Bay. Buti lang sumegway siya at nahihabol niya pan. Binanggit na lang niya lahat ng mga namumuno ng isang sekta. Ang ine-exclude dito. Lahat to, merong mga ganyan tiwali na talagang para tulungan ka. Oh. Mr. Senator, sira na yung kotse ko eh. Naalala nyo kay Gloria, no? Ilan ang inabutan ng Montero ba yun? Diba? Eto, sinasabi niya, ako, kumandidato na at lahat. Ni isang using hindi nanghingi sa akin si Kibuloy. Kung talagang, eto I'm not saying hindi ako naniniwalang hindi na mamalimos hindi yun ang punto ko dito. Pero sinasabi ko lang sa inyo, ano yung context na sinasabi ni Robin Padilla? It's for you to decide if totoo kaya o hindi. But this is the context na sinasabi ni Senator Robin Padilla. Na sinasabi niya, ako, hindi ako hiningan. Ibig sabihin, hindi niya nakitang humuhut-hut si Kibuloy. Yun ang sinasabi niya dito. At nung ako po ay tumakbo na bilang senador at humingi ng tulong kay Pastor, kahit 5, hindi po ako hiningan ng pera. Sana all. Mapapasana all ka na lang. Pastor Kibuloy, pag ako ba tumakbo, barangay captain,
Devil lang. Pero yun nanggits ninyo. Ito literal, inamin niya. Kaya nga alam mo, gusto ko itumaman to eh. Gusto ko tumaman to, napaka-honest na tao. Inamin niya. Umingi ako ng tulong kay Pastor Kibuloy. Iilan lang siguro aamin ng ganun. Di ba? Yung iba, tataas ng ihi. Ito talaga, inamin niya. Umingi ako ng tulong kay Pastor Kibuloy. At hindi niya ako siningil. Kung iba yun, naku po. Pastor, ang gusto ko lang pong sabihin sa ating pagdinig. Yan yung second point niya, ha? First point niya, nakikinig siya, hindi siya bias, nakikinig siya dito sa mga witness. Second point niya, doon sa mga nag-accuse na parang ginagawa negosyo ni Kibuloy, sinasabi niya, siya nga hindi iningan. Ito yung third point niya. Tatlo yung punto niya dito eh. Kung ang ating pong mga matatapang na mga witness ay nakakapagsalita patungkol kay Pastor Kibuloy, ako din po ay malayang magsasalita na hindi po ako kailanman kahit na sino sa Kingdom of Jesus Christ hiningan ng pera. Not even once. At So yung Tiberos, yung tingin niyo. Sabi yung Tiberos, hindi kasama sa script yan ha. Ito naman si Robin. Yung mga ibang senador hindi na nga dito pumunta para ipagtanggol si Kibuloy. Ikaw naman. Hindi, alam mo, nagtaka rin ako ha. Nagtaka rin. Parang nabulaga rito si Senator Hontiveros kasi hindi niya in-expect na gano'n na mangyayari. Ang in-expect niya kasi parang dahil siya yung chairman niyan, is call niya lang. So siya magpapaikot ng kwento. Kaso dumating si Senator Robin Padilla, yun nga, dinipensahan si Pastor Kibuloy, parang nasira yung kanyang momentum, yung kanyang script na dapat idiin si Pastor Apollo Kibuloy. So abangan natin sa mga susunod pang video kung paano pa ano pa mangyayari dito kay Pastor Kibuloy dahil nga pinapasigpina na siya ng Senado. So maraming salamat po.